Isang magandang araw po mga kapatid, ang inyo pong lingkod muli, Pastor DJ, at nasa Devotion 33 po tayo ngayon sa aklat po ni Pastor Rick Warren Open Doors. At ang ating pong devotion topic ngayon is God's Remedy for Emotional Exhaustion. At ang ating pong verse sa 1 Kings chapter 19 verse 3 and 11, Elijah was afraid and ran for his life. The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos. Ano po bang solusyon o remedy sa ating emotional exhaustion? Medyo mahirap pong bigasin yung exhaustion. Kaya sa Tagalog po, yung pagkapagod, yung masyado na tayong na-burnout sa ating mga problema. Ito pong si Elijah, ang istorya po nito ay isang dakilang propeta ng Panginoon. At nakakakilabot po ito, si Elijah, dahil yung mga signs and wonders na ginagawa niya po, na tulad po ng pagpababa ng apoy mula sa langit, at kung ano-ano pang mga miracles ginagawa po nitong si Elijah. Bumubuhay ng patay, at basahin nyo na lang po sa Bible. Sa madaling sabi po, itong si Elijah ay isang kagilagilalas na mga milagro, himala ang kanyang ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon. Pero dumating sa punto na na-burnout po siya, emotionally napagod po itong si Elijah, at lahat po ng tao ay dumaranas po ng mga pagkapagod sa ating emosyon. Minsan ay napakalakas po natin, parang kayang-kaya natin yung mga problema, at puno po tayo ng energy bar. Kumbaga sa cellphone 100% full lagi tayo, pero may time na nalolobat din po tayo. At ito po yung nangyari kay Elijah. Sabi po dito sa Bible ay natakot siya at tumakbo siya dahil sa kanyang buhay na mayroon death threat po sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya ay magtago ka doon sa likuran ng bundok at tumayo ka doon sa presensya ng Panginoon, at dadaan doon ang Panginoon. So ang istorya pong ito ay nangyari sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, at lahat po tayo hindi exempted na nararanasan po natin emotional na pagkapagod o exhaustion. Ang number one na pwede po natin gawin kapag dumaranas po tayo ng ganito na parang burnout na po tayo sa dami po ng patong-patong na nagkakasunod-sunod na problema na hindi po natin maiwasan dahil hindi naman natin pinili na magkaroon ng ganung mga challenges sa ating buhay. May mga unique po tayong mga takbuhin sa ating buhay na sa iba ay wala, tayo meron. Pero lahat po ay dumaranas po ng ganito. Ang number one po ay rest your body. Sometimes God makes you lie down because you're unwilling to do it on your own. You can't be spiritually and emotionally strong while you're physically depleted. Ito po yung number one practical solution when we are emotionally burnout na. Ano po, ang nangyari po kay Elijah ay talagang kailangan niya pong magpahinga yung kanyang physical na katawan. Katulad po ng asawa ko, masyado siyang emotionally exhausted. Nung siya nanganak, karoon siya ng sunod-sunod na puyat hanggang ngayon. Ang kailangan lang talagang solusyon po dyan ay matulog, magpahinga. Sa Elijah, ito rin yung suggestion ng Panginoon. Hindi siya tinakot ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magpahinga ka. Kaya nagpahinga si Elijah, natulog siya. Minsan kulang lang po sa tulog yung tao. Pag pagod na po ang ating emosyon, minsan affected na po yung ating attitude, na nagiging magagalitin na po tayo. Kaya gising yung mga puyat, madali pong mag-init ang ulo po niyan. Minsan ay dahil affected po yung yung ating emosyon kapag ala po tayong kulang sa tulog at pagod na pagod yung ating isipan. So
Release your frustration. Revealing your feeling is the beginning of healing. Elijah didn't hold anything back. He didn't filter his feelings. He told God his frustration. Kaya maganda, mag-release po tayo sa Panginoon. Magsabi tayo ng totoo. Tapatin natin ang Diyos. Naintindihan po ng Panginoon niya. Minsan sa mga simbahan kapag nagpe-pray masyadong pili po yung mga salita na sinasabi po natin, pero kapag personal ang pakikipag-ugnayan po natin sa Panginoon at talagang nararanasan natin frustration dahil sa pagod na nga po tayo sa ating emosyon, pwede nating sabihin lahat sa Diyos. Pwede tayong magreklamo, pwede natin sabihin yung mga frustration natin sa Panginoon. Minsan, aminin ko po, minsan sinisisi ko rin ng Diyos. Tao po tayo naintindihan po ng Panginoon yun. Ginawa natin best natin, pero asan Lord yung you will do the rest, but ganito pa rin yung situation ko, di ba? Lord, nasa inyo na bola, I already done my part, so where's your part, Lord? Tulad po ng last devotion po natin, sabi ng mga disciple, Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam? Ganun din po, pwede nating sabihin lahat sa Panginoon yan. Kasi alam na po ng Diyos yan Kaya lang gusto ng Panginoon na ma-release po natin yan. Kapag hindi po natin na-release yan, kanino mo i-release yan? Sa kapwa po natin, hindi natin pwedeng sabihin yan, baka hindi tayo maintindihan. Kaya sa Panginoon lang natin pwedeng i-release yung ating mga frustration. God isn't shocked when you complain to Him. He listen to you until you run out of words. Let them all out. God can handle anything you throw at Him. Kaya nga po yung sabi ko po, sabihin nyo lahat. Mauubusan din naman tayo ng reklamo ng frustration Pero malaga, masabi po natin sa Panginoon. Refocus on God. Elijah was focused on the wrong things. He needed to trust God. When you're struggling with burnout, it's often because you're trying to play God and control everything. When you refocus on God, you realize He is in control. You can stop exerting your own control. Kaya minsan po tayo nagkakaroon ng frustration. Dahil una po, tao tayo. Minsan kinakaya natin lahat. Nakakalimutan natin na meron tayong Panginoon. Kaya nga tayo may Diyos. Yung hindi natin kaya, ipagkatiwala natin sa Kanya. Pag kinaya mo lahat, parang sinasabi natin na I did it my way, it's my life. Yung buhay po natin kaya nga po tayo nagtiwala sa Panginoon. Dahil kapag hindi na natin kaya, ay yun yung part ng Panginoon. Doon tayo tutulungan. Actually, ang mas maganda po sa umpisa pa lang, ay aminin natin, Lord, hindi ko kaya to. Unless you guide me and give me your wisdom and your favor and your guidance. That's the first thing we needed to do. To admit it to God that without Him we are nothing. A man without God is nothing, but a God without man is still God. Kaya tandaan po natin yan. Ang tao na walang Diyos, nothing, wala. Pero ang Diyos na walang tao, Diyos pa rin siya. Hindi tayo pwedeng magmalaki po sa Panginoon. He is in control. So, wag mong kontrolin yung hindi mo kaya kontrolin. Yung mga problema, yung mga bagay na hindi mo kaya. Wag mong pasanin yung daigdig. Wag mo gayahin si Sharon Cuneta, pasang ko ang daigdig. Pwede mo na ibigay sa Panginoon. Si Jesus, pinasan niya na lahat Pagkatiwala mo sa paanan ng Panginoon, nilagay mo sa paanan ng Panginoon. Kapag pinag-pray mo na sa Panginoon, wag mo nang alalahanin. Bahala na si Lord doon. Just do your part. Na alam mo na tama ang gawin, and He will guide you and He will give you wisdom kung ano yung dapat mong gawin. Kaya wag tayong mag-act as God. Let God be God in our lives. Amen. So lastly, if you're emotionally exhausted, God hasn't forgotten you, just like He did with Elijah. God is ready and willing to help. Tayo po'y pinagpala ng ating devotion. Kaya ako emotionally exhausted, emotionally pagod na po tayo. Gulapay na po tayo sa pagod. Dahil hindi na natin alam, pasukan na naman, wala pang pang-enroll, magkasakit, walang gamot.
inuutangan tayo, hindi alam ng tao, mapormal lang tayo, pero ala rin tayong ah, pera, mukha lang mapera, yung mga ganun po. Kasi hindi naman komo ala kang pera magmumukhang pulubi ka na. Kaya kung exhausted na po tayo, ang sabi po dito ay hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Sabi nga po sa awit huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw, hindi kita napapansin. Sabi ng awit, huwag mong kalilimutan ang ginawa ko sa iyo kahit sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng awit po ay nialay ng Panginoon yung kanyang buhay sa atin. Naibigay nga po ng Diyos yung kanyang sariling anak. Ano pa kaya yung mga bagay na kailangan po natin? Ang kailangan po natin magpahinga. Number 1, physically. At kapag nagpahinga po tayo physically, natulog tayo, enough sleep, wala tayong gagawin kundi magpahinga. Nakaka-recover po yung ating emosyon. At yung spiritual rest po natin susunod din po doon. Pray tayo sa Panginoon, i-release natin lahat ng mga frustration natin, mga problema na hindi natin kayang i-open sa ating kapwa, na pwede pa tayo chismis pag in-open po natin to sa prayer meeting. Sabihin mo na lang lahat sa Panginoon, wag na kay pastor, wag na kay sister, wag na kay brother, baka mamarites pa po tayo. Sa Panginoon mo sabihin. At pangatlo, pag na-release na po natin frustration, nakapagpahinga na tayo physically, ay alalahanin po natin na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Bawat patak ng iyong luha, alam po ng Diyos yan. Hindi po nasasayang ang bawat prayer natin sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Huwag mong hayaan na yung emotional burnout mo, yung emotional exhaustion mo ang tumalo sa'yo. Alalahanin mo si Jesus ay mananagumpay. Namatay na siya sa krus, siya'y pinako, hinagupit, hindi siya nakilala kung tao dahil sa dami ng sugat na tinamo niya. At ang pangako niya, hindi kanya iwan, hindi pababayaan man. At yung pangako niya, ultimately, sino mang manalig sa kanya, kahit mamatay, hindi na mamatay at muling mabubuhay sa huling araw. Tinupad ni Jesus yun, siya unang nabuhay. After 3 days, nabuhay siya muli. At may glorified body siya. Doon lahat po tayo papunta. Balang araw, matatapos po yung ating buhay dito sa daigdig. At ihinto ang tibok nating puso, pero ang Panginoon na nangako ay tapat. Tutuparin niya lahat ng pangako sa atin. Hindi man matupad lahat ng pangarap natin dito sa mundo, pero ang tiyak, hindi ka iiwan, hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya hanapin niyo po yung kapahingahan sa Panginoon. Kung pagod na kayo, si Jesus lang ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan sa iyong physical, sa iyong emosyon, at sa iyong spiritual na kalagayan.